Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Uria, author, promoter ng Human Rights Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng pag-ibig ng gano'n ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at wabantay sa mabuting pamamahala, patas na ustisya at karapatang pagtao. Hinggil sa issue ng multilateral solutions in WPS issues. Nagkaroon ng pagpupulong sa Estados Unidos ang leader ng gobyerno ng Pilipinas at Japan at itong Estados Unidos, at dito ay nagkaisa silang ipahayag ang pagpapatigil sa China sa marahas nitong hakbangin laban sa Pilipinas or South China Sea or WPS. So yun. So ito yung tinunghayan topic natin, itong solusyon, yung multilateral solution sa WPS, na kung saan ay nagpahayag itong tatlong leader ng bansa doon sa kanilang trilateral meeting na hinggil dito sa usapin ng WPS o South China Sea, na kung saan sila ay solid na nagsuportahan upang tulungan ng Pilipinas hinggil doon sa pagpapairal ng international law at pagpapatigil doon sa karahasan ng China doon sa WPS. So sinabi din ni Pangulong Biden ng Estados Unidos na ang pang-aatake ng China sa sasakyang panghimpapawid at pandagat ng Pilipinas ay nag-uudyok na paganahin ang MDT o yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. At ang tatlong leader ay concerned sa isinasagawang agresyon ng China sa WPS o China Sea. Ang illegal na nilang hakbangin na i-claim ang nasabing karagatan ay hindi mabuting hakbangin ng China na ginagamitan pa nila ng dahas. So concern yung Japan at saka yung Estados Unidos, siyempre ang ating bansa, siyempre doon sa ginagawang agresyon, yung pangaharas ng China doon sa South China Sea o WPS, na kung saan ay kanilang yung pananakop nila, pag-claim nila ng EEZ natin at mga teritoryo natin, ginagawa nilang teritoryo nila, ginagamitan nila ng dahas, harassment sa ating Coast Guard, Philippine Coast Guard, at maging sa ating mga mangingisda na siyang nakakabahala at hindi mabuting hakbangin ng China sa ginagawa nilang law. So yung ating bansa, yung US, Japan, at maging yung Australia o iba't ibang bansa ay nakikisa sa atin upang mapaira ng mapayapa ang international law at yun nga, mapatigil yung ginagawa ng China. So nananawagan yung Estados Unidos at Japan at Pilipinas sa China na irespeto ang arbitral tribunal o usapin ng UNCLOS na ang nasabing EEZ na sinasakop ng China ay sa Pilipinas. So yung China ay nananawagan ang Pilipinas at China, ang Pilipinas, US at Japan sa China, na tigilan nila yung agresyon at irespeto yung international law, yung arbitral tribunal o international law, yung UNCLOS na umapabor na ang yung kinasakop nilang karagatan ay EEZ ng bansa Pilipinas. So yung exclusive economic zone ng ating bansa, yun ay extended miles o territory na ibinibigay sa bawat mga bansa na pag-aarian mo at papangisda, maliban doon sa talagang prime sovereign territory. Meron kasi tayong prime territorial jurisdiction na ilang miles from your, yung teritoryo mo, yung bansa mo, mayroong kakasakop na yan na karagatan. So yun yung prime na territory mo, nasakop mo, tapos plus EEZ, yung exclusive economic zone. So may plus na EEZ yun. So ngayon yung ating plus na EEZ sinasakop ng China. So yung ginagawa ng China, yung kanilang territory ay
pinalawak nila na yung sinasabing 9 to 10 dashline yata yun na sakop na pati isin natin. At yun ay hindi maganda dahil sa labag yun sa international law, illegal yung kanilang pag-claim na yun dahil meron tayong international. Tsaka hindi nila pwede sakupin yun. Daanan yun eh. Kumbaga man, yung karagatan na yun, yung sa South China Sea tsaka sa WPS, yung gitna nun, nadaanan yun. So merong kung ilang miles din lamang yung China mula sa kanilang teritoryo para yun yung kanilang sakupin o yung kanilang karapatan, iisi rin nila ron. Kagaya din ng Pilipinas. Sa lahat, kaya nga meron tayong international law, yung UNCLOS, para doon sa lahat ng border o yung ating mga teritoryo, yun yung batas. So hindi naman nirespeto ng China yun. So ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng justisya at karapatang ng tao. Assessing ito ng multilateralism o magkakaisa ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas at maging ang Australia at iba't ibang bansa ay nakikisa sa Pilipinas sa karapatan nito sa WPS. So iisin ito na ayon sa deklarasyon ng UNCLOS at pagkakapanalo ito sa arbitral tribunal ay mahusay na akbangin upang ang China ay respeto ang ating EC o international legal rules o yung international law. So yung concern nung Japan, US, Australia as ay multilateralism na nagkakaisa para pairalin yung international law, yung UNCLOS ay magandang bagay yan na ginagawa ng mga bansang ito para tulungan ng Pilipinas para maiparating o sa boses or maiharap sa China na yung UNCLOS ay dapat sundin. At hindi lamang yan, kundi yung United Nations na siyang doon sa arbitral nila na ito ay implement na yung UNCLOS, dapat magkaroon sila ng strict ruling o implement na UNCLOS. Tsaka yung pagkakapanalo ay dapat ay kanilang implement yun. Kung hindi nila makuha dun sa lamesa dapat patuloy na kukuhain dun sa peace table ng kasamang ng UN yun para yung China, yung kanilang ginagawang sa Pilipinas ay makanila ma-implement sa China na yun ay irespeto ang Pilipinas. At the same time, dapat yung UN magpapadala nung kagaya ng peacekeeping corps nila. Kaya lang sa barko dahil sa hindi naman lupa yung dispute. So karagatan. So dapat kung may barko yung UN, magpadala sila ng barko ron sa West Philippine Sea. Kakibat siguro nung mga yung Estados Unidos, Australia, ganun. So yung UN magpadala ng ganun. Or siguro pwede nilang yung mga barko na yun ng Estados Unidos, siya na yung gawin nilang ron. Kaya mas man yung UN, sila yung sasaway doon sa China para i-avoid nila kasi yun ay ipapaliwanag nila na yun ay iisi ng Pilipinas. Hindi wag kayong gumawa ng aggression dito. Yun naman ang trabaho ng UN, dapat gawin nila yun. Hindi lang sa kalupaan kasi yung UN ay trabaho nila yun na protektahan kung ano ba yung border, yung mga mamamayan na sila ay protektahan from the aggression ng mga mga bansang gumagawa ng mga karahasan o nagkakaroon ng digmaan. So ngayon ay kanilang kinikip yung mga sibilyan na maaaring masave nila o isang bansa laban doon sa mga gumagawa ng di mabuti. So ganun din sa ating maawat nila yun, yung China. So dapat gawin ng UN yun. So yung ang multilateralism nito ay ipapatuloy na pag-ibayo ng United Nations implementation of UNCLOS in peaceful table at in force. Dapat iparating at isaboses ng mga lider ng Estados Unidos at Japan at maging Australia at iba't ibang bansa sa UN na ipatupad nito ang UNCLOS sa usapin ng WPS or in peace or even in force. So dapat yung itong multilateralism na ginagawa ng Japan, Estados Unidos, ng Australia, kakaroon na nga ng mga baligatan. So not just in the force at pagtulong para do sa ginagawang karahasan ng China ay yung UN
kanilang doon sa pagpapairal at pagsasabawas ng international law, yung UN mismo ang kanilang pukpukin na i-implement yun. So kapag pinukpok nila yung UN to implement the UNCLOS in implementing the arbitral ruling, yung pagkapanalo natin dun sa UNCLOS, ay maaari sila rin yung italaga dyan para magbantay noon. Yung Estados Unidos, ganun. Syempre yung UN nandun para iaboy na rin yung China to implement the UNCLOS. So dapat ganun ang gawin ng UN at kakaisa rin syempre itong ginagawa ng Japan, Estados Unidos at saka ng Australia. So UN is the best way then para siya mag-implement nung UNCLOS. Kasi sila naman talaga yung nag-i-implement niyan. Not just doon sa opisina lang ng UN sila nag-uusap-usap doon. So syempre meron din sa field. So dapat ganun din ang gawin nila sa field. At the same time, doon sa headquarters nila sa UN, kanilang iniimbitahan doon yung ambassador ng China o even the president of China para kausapin, para implement yun. UNCLOS. So ngayon, ay at the same time, dahil nga sa nangyayari, hindi naman nakikinig yung China, umaaras nga dito sa WPS o South China Sea. So dapat nandun sila para mamagitan doon at iaboy yung China doon sa kanilang harassment. Dahil mali yung ginagawa ni China ron eh. So dapat pairalin yung international doon. So yun ang dapat na gawin yun ang dapat gawin ng UN. So ang Estados Unidos at Japan at maging Australia ay tulungan ang Pilipinas sa pagbabantay ng EEZ dito at maiboy ang China sa pangaharas nito sa Philippine Coast Guard. So kung maaari makisa sa convoy ang mga bansang ito sa pagpapaturon at pagbabantay ng EEZ ng Pilipinas at na kung saan ang nasabing EEZ ay international legal na pag-aari ng Pilipinas dapat namang nabantayan. So yun yung ginagawa ngayon nila na nagbabaligatan nagkakaroon nga ng pagsasaboses yung UN sa pag-uusap-usap at concern. So makiisa na rin sila siguro kung magagawa nila yung ating Philippine Coast Guard, syempre diba nagbabantay yun, nagdadala ng supply doon sa yung fuel. So ngayon kung pinapaturulan ng ating Pilipinas yung parang halimbawa mga isda at time to time ay makiisa yung Japan, Australia at saka ng US. Pero ang mahalaga dapat yung para nga hindi harasin ng Pilipinas kung makikisa sila ron. Ang maganda ron ay yung UN mismo na barko, kung may barko ang UN, yun ang ron, yun ang sumama doon sa ating Philippine Coast Guard para siya yung kumandon parang agapay nila sa pagpatrol para hindi manggulo yung China. Kasi sila yung magpapaliwanag doon na sila ay mamamagitan. So wag niyong guluhin to kasi ito ay karapatan ng Pilipinas. I-implement namin yung EEZ karapatan ng Don't Harass Philippines. So dapat ganun gagawin ng UN. So sana gawin yun ng UN. Aside from yung makikisa yung Estados Unidos, Japan, Australia, nasasamahan yung Pilipinas para magpatrol doon, para hindi mangaring China. Yung UN ang kanilang paamin doon para sila yung aawad doon sa mga bansa. Sana ganun ang gawin. Napakahina ng UN eh. Ayaw nilang pagbigyan ng ganung klase ng atensyon yung problema ng Pilipinas. Napakatagal na nung panahon pa ni Aquino na ipanalo na yun. Tapos nangaharap sila ng panahon pa ni Duterte. So hanggang ngayon. So dapat sana yung UN, yung Estados Unidos, saka yung mga bansa nakikisa sa atin sa multilateralism, kanila yan na sa UN yun para implement na yun. So ngayon yung PM napadala ng barko roon, tutulong sa atin para doon sa pag-aaboy ng China at pagpapairal nung UNCLOS. So dapat yung UN ganoon ang gawin nila. So again, maliwanagan na aniba na Santa Maria ang China, napigilan na ang kanilang pangaharas sa bansa at irespeto ang international law at kapayapaan. Humiral ang kapayapaan sa nasabing usapin. So yun. Sana ay tayo ay gabayan ng Bandara Santa Maria, maliwanagan niya yung China. So tigilan nila yung kanilang kaibangan sa kanilang tenders line. So dapat ay ang gawin nila ay respeto na lang nila yung UNCLOS para sa lahat.
So para at i-respeto nila yung kapayapaan. Hindi yung dadaan nila sa dahas kung para kanila i-claim yung hindi naman kanila. So yun. Kaya nga mayroon tayong international law na dapat sundin. Kasi kung walang international law, maaari maangkin nila yon. Pero may international law, kaya natin inaangkin yung EEC just because of the international law. Kasi kung walang international law, lalabanan doon sa mga isla na yon. Diba? Muli ay Happy Day of Valor o Araw ng Kagitingan sa lahat ng mga Pilipino at nasa pamahalaan, particularly in force. So we salute Filipino and American and other fighters defend Philippines during World War II. Now we keep and spread peace in the world, and the nightmare of war transform into better world in present times. So yun, at excuse me. So tayo ay bumabati ng Happy Day of Valor doon sa lahat ng mga Pilipino doon sa araw ng Kagitingan. So ating bigyan parangal o pagpupugay yung ating mga meeting ng mga sundalong Pilipino, sundalong Pilipino, Amerikano at iba't ibang mga lahi na kaisa para labanan yung Hapon ng mga panahon na yun, nagkaroon ng na inabot nila sa pakipaglaban nila, nagsuffer sila. So sila ay magiting na paglaban at depensa ng ating bansa kahit na sila ay napasuko ng mga Hapon sa tindi ng Persa na ginamit ng Hapon para sakupin ng Pilipinas. At nila mga Pilipinas na nasakop ng malaking porsyon ng Asia ang sinakop nitong Japanese na ito. So ngayon muli maliwanagan ni Banda na Santa Maria ang bansa at ang lipunan Pilipino at ang pamahalaan ay mamahalan ng mabuti, matuwid, patas na hustisya at tumutugon sa karapan ng banao. At ang mamayang Pilipino naman ay maliwanagan, sumunod sila sa pamahalaan. Sa gayon, iiral yung kapayapaan at magkakaroon tayo ng mas mabilis na kasaganaan at kaunlaran. Ito rin mga hakbangin ito sa mabuting pamahala at pagsunod ng mga tao ay ito ay pangunahin na tayo ay gabay sa kaligtasang spiritual. So tayo ay higit sa lahat tayo ay magabayan ng mabuting balita yung lahat para magawa ito at tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. Part lamang yung pagsunod natin sa pamahalaan na ginawa ng Diyos para tayo ay mabantayan na gumawa ng mabuti niya. At yun, muli magandang hapon sa inyong lahat at sana napagsabukas naman ang Human Rights Promotion sa linggo ito. Hinggil dito sa issue ito ng ating karapatan o ng ating sa ating sovereignty sa ating bansa. Yan, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.